Welcome back sa ating instructional video na sa pag-process ng survey returns using SurveyCalc. So, the last video, pinapakita ko paano natin ini-input yung lot data coordinates sa SurveyCalc using a manual input. Now, this time, nandito pa rin tayo sa data preparation. So, hindi pa tayo nagsisimula sa ating 10-step workflow. Prepare po lang natin yung data. So, this time, ipapakita ko sa inyo paano natin gagamitin yung mga EI assistants. So, siguro i-explain ko sa inyo kung paano or ano itong mga EI assistants. So, or kasali ba talaga to sa SurveyCalc or a different plugin which we just used para sa SurveyCalc. So ito yung pinaplot natin kanina. So i-erase ko muna to. So wala. So I'll erase all. Okay. So or i-close ko muna tong SurveyCalc ko para magsimula tayo ng bago. Okay, so as I said before, may picture ako ng kiosk, very low resolution. Kasi pinipicture lang to, then send to Messenger. So makikita mo naman yung mga file name galing ng Messenger. So very low resolution, but we're lucky at this moment na marami tayong mga tools na pwede natin gamitin. Actually, these tools are not intended for OCR, but they have the capability to do the OCR. So ano yung sinasabing tools ko? So pagpupunta ako ng Google, so itong Claude, so ito yung LLM na galing ng nag-develop no is Anthropics. Kung familiar kayo sa ChatGPT, yung OpenAI, so parang competitor to. So, mayroon din tayong ChatGPT na pwede natin gamitin. So, nagsusubscribe din ako ng ChatGPT at gumawa tayo ng sarili nating custom GPT. We call it SurveyCalc OCR para sa sino namang yung gumagamit ng ChatGPT. Pero actually, itong mga LLM, tinatawag to LLM, yung large language model ng AI, ito'y may bayad. So for example, itong ChatGPT, ang subscription nito, pinasubscribe kanila around $20 a month. So around 1,100 pesos a month. So ito, talaga nagsusubscribe ito kasi gamit na gamit ko to sa, for example, gagawa ka ng report para sa court commissioner. So pinapolish niya yung English. So dito ko parang ginagawa ko itong personal assistant paggagawa ng mga write-ups. So personally, for me, mas gusto ko itong Claude kasi mas maganda siya, yung parang consistent yung capability niya sa OCR. So itong mga LLM may bayad din, parehas yung ChatGPT at saka Claude by subscription. So may free version ito pero wala siyang capability to do the OCR yung gagamitin natin. So hindi to kasali ng SurveyCalc. You have to subscribe to this LLMs. Pwedeng isa lang. So for me personally, I really like the Claude model kasi very consistent, maganda siya. Unlike sa ChatGPT, medyo may hallucination na maraming hallucination. So, yung Claude para sa akin, the best para sa application natin dito. So, for this presentation, I'll use the Claude. So, in Claude, we created a custom project. So, kasi itong LLM na to is for general purpose. So, we trained the AI na para gawin lang yung OCR, para i-digitize lang yung picture from the kiosk. At saka wala nang tanong-tanong, hindi ka na maglalagay ng prompt, i-convert na niya as per the specification needed para sa SurveyCalc. So, pag nag-subscribe ka ng Claude at saka gumagamit ka rin ng SurveyCalc, don't worry,
I'll help you how to set up the OCR for Sorbicalc project. Okay? So, don't don't stress out. Paano mo gawin kung gumagamit ka ng Sorbicalc? I'll help you once you have subscribed to Claude. Subscribe ka na ng Claude at tutulungan kita paano i-set up itong OCR for Sorbicalc na project. So for this presentation, I'll show you how to use Claude para maging Sorbet assistant natin. Actually, I consider these LLMs. For example, mag-subscribe ka lang ng Claude, 1,100 a month. Parang empleyado ko lang to na uutusan ko na ipa-plot yung pinipicturan ko na LDC galing kiosk. So, parang consider it's one of your employee na hindi na kailangan na magbabayad ka ng SSS, babayad ka ng PhilHealth or tax. So, maganda talaga tong yung mga AI assistant nun. We're lucky enough in this time na available na to, or else talagang magpa-plot tayo manually. So, actually maganda to. For example, isang bayan pipicturean mo. Tapos mag-subscribe ka for a month, then you have to digitize it once and for all. Sa buong buwan gagawin niya kasi may limit din itong Claude. Siguro for each prompt 5 images lang, pero sa buong araw siguro makapag-digitize ka, you are allowed only maybe around 100 images. So 100 every day, so at least ma-accumulate for 1 month. So but for now, for our presentation, I'll show you now paano natin gagamitin yung Claude na pag-digitize natin. Okay, so I hope you understand na hindi talaga to kasali sa Sorbicalc, but we use these tools para ma-assist tayo para sa Sorbicalc. Okay, so i-split ko yung screen na naman para makikita nyo. So I'll split the screen. Then ito yung folder. So ito yung folder ng data ko. So ito yung 4 na images galing ng kiosk, galing ng Messenger kiosk. So ang una kong gawin, make sure you select OCR for Sorbicalc sa project natin. So yun, drag and drop ko lang dito yung 4 na LDC. So per prompt, per message, 5 lang. So with this one, 4 lang ginagamit natin. So hindi mo na kailangan kung anong sasabihin, alam na ng Claude kasi gumagamit tayo ng OCR for Sorbicalc. Then we'll just press this one, click. Then the Claude will process the digitizing, the conversion of coordinates para dito sa ating sa LDC natin para gagamitin natin sa Sorbicalc. Okay? So ito tapos na. So ang gagawin lang natin is copy this text. So then we have to paste. So save natin, file, save. So saan natin i-save? So gagawa ko ng folder dito. So Sorbicalc, okay, survey, gamit na yung demo. Training demo. Okay, so dito natin lalagay lahat ng data natin para sa video natin ngayon. So training demo, pangalan ko to LDC. Okay, then we close. Okay, so we don't need any more our assistant. You can go. Okay, so we'll fire up Sorbicalc. So actually, Sorbicalc will run on top of AutoCAD. Hindi siya tatakbo pag walang AutoCAD. So, kaya sabi na yung Sorbicalc is plug-in lang talaga. Hindi siya AutoCAD. So nandito pa rin yung lahat ng mga buttons and icons mo or pull down menus mo sa AutoCAD. Nandito pa rin lahat. Kasi kung may mga gusto kang gamitin na AutoCAD commands, available naman dito. Okay? So this is a new drawing. So zoom extend, walang drawing. Okay? Or we can erase all if you suspect. Okay? So paano natin i-import yung text file?
So, we go to parcel, import from file. So, now gusto nating i-level yung parcel number, survey number, at claimant. Pwede natin i-define as survey calc objects na siya, pero for now, hindi natin i-define yan muna. So, we'll browse. Then, we'll go to desktop. Training demo, LDC. Okay, then we go open. Then, okay, para ma-import natin ng yung data natin. Okay, parcel imported successfully. Okay, then we zoom in Z, enter, extend, and then there's the plotted parcels. Okay, so medyo malaki yung text dahil ito sa scale. So we'll set up first the scale. Okay, we'll go preferences. I'll use maybe 400. Okay, so pwede natin i-erase. Erase ko muna. Parcel import ko ulit. Now this time, I'll show you, pwede natin i-define as motherlots kasi lahat naman yung motherlots. Then we browse. LDC, training video pa rin. LDC, okay. Then okay. Then here. So now, kanina puti. Ngayon, blue na kasi na-define niya as motherlot. So, bakit gusto kong i-define as motherlot? Pwede ko na itong gagawa ng technical description. So, pwede akong pupunta sa plans, create technical descriptions, click. Okay, pero, malalayo yung tie point. Okay, dahil yan, kasi hindi natin siset yung tie point ng drawing natin. Okay, so, erase ko muna. So, siset ko yung tie point. Huwag mo na itong isipin, hindi pa ito kasali sa 10 steps. Pinapakita ko lang sa inyo kung ano ang pwede natin gawin yung ina-import natin. So, I'll go cervical. Pwede ko dito sa type point database, i-assign ko to, di ba? San Ricardo to. So, dito sa pinto yan, San Ricardo. Bililin number 1, then okay. Now, you can create now your technical descriptions. See? Tingnan natin kung tama ba yung data natin. So, split ko muna na naman tong screen ko. Then, I'll open, okay. So, ito, boundary. Hindi mo alam kung boundary lahat. Hindi alam yung lot number natin. Hindi mo alam. So, pwede natin i-erase to. I'll go again to survey calc, preferences. Instead of boundary, I'll use lot number. So, hindi pa ito kasali sa 10-step process. Pinapakita ko lang sa iyo, anong pwede mong gawin while nag-prepare tayo ng data for checking purposes. So, dito tayo sa plans, create. Click natin ulit. So, yun, naging lot numbers na. So, check natin kung tama ba yung type point. So, for example, hello, 62/7. Okay. So, 4,553.04. Tama. Okay. 13. So, tama yung mga distances naman. Okay. That's how you prepare the data. So, how you prepare the data using an AI-assisted input. Okay. I hope you like the video. We'll go through the next video. We'll go through the next process, yung 10-step process na kasi nipa-prepare natin yung data na. Okay? Thank you.